Papalit tayo ng timing belt, Honda V6 engine. So unang-una clear muna natin itong area na to, tanggalin natin yung mga wire na nandyan. Okay, dahil tatanggalin natin yung computer saka itong mounting. Okay, dahil pag may nakita tayong leak sa baba, palitan din natin yung o-ring ng oil pump. Alright, so tututok muna tayo sa pagtatanggal nitong mga nandito sa area na to, then yung cover na. Alright, then makikita na natin mamaya yung pag nakabukas na lahat yan. So natanggal na natin yung ibang nakaharap dyan, yung saka yung computer, na pinagpwestuhan ng cameras. So ngayon yung pinakahuling bolt ko, okay, sa mga ibabaw na ito yung pinakahuling bolt sa ibabaw na takipan, yung takip ng timing cover, timing belt cover, ayan. Ito tsaka yung isa, right, ito. So ugutin na natin. Okay, makikita na natin yung sitwasyon ng timing belt dyan. Alright, ayan na. So dahil 100,000 plus na yung kilometer na tinakbo nito, so yung timing belt ito sa kabila. Okay, sa bank 1, bank 2. Okay. So sa ilalim na naman tayo magtatanggal. So initially titignan muna natin yung pagkatanggal ng cover, tignan natin kung saan nakatapat yung timing initially. Okay, nakatapat siya sa ayun ang number yan, 1. Alright, so ito nakalihis nga lang pero malapit siya sa number 1. Okay, hindi eksakto pero nasa malapit siya sa number 1 mismo. Okay, ayan, kaya natin kinukonfirm para hindi tayo may reference tayo kung may problema talaga yung engine, so ayan, halos ayan yung pinaka stationary mark, nandun sa taas, ito yung sa pulley, tsaka ito. So hindi sila magkalayo yung distance, 1, 2, yung ngipin din dun. Saan na yan? Ayun, 1, 2, dalawa din. Alright, so goods. Alright, nasa tama yung yung timing niya. Doon sa baba, i-confirm natin mamaya pagbukas ng lower cover. So initial check up, nakita natin walang leak, request to ng customer, magpapalit daw ng timing belt, pinapapalitan niya, so hindi ito nagpapaservice dito sa loob, ayan, hindi original yung filter. Okay, so buksan na natin to, tuluyan na natin buksan para malalaman na natin sa loob kung ano pa yung kailangan palitan. Pero most probably papalitan na natin yung oil pump o-ring, okay, at saka o-ring nitong oil filter base. Alright, so tatanggalin na natin itong 19, ito gamit yung 19 na heavy 19 na socket, ang tanggal sa ganyan high torque na socket, okay.
kinaya. Kailangan natin ng special tools. Okay? Hindi kinaya. Okay, so kanina nakita natin nakalihis yung ano no, yung kunya. Alright, so ngayon dahil bago natin tanggalin, tuluyan tanggalin lahat yan, i-set natin muna yung timing ano. So nilagyan natin ng marka, yung sarili nating marka para makita natin pag binalik natin yung timing. Ngayon ayan o, yung kulay puti, may pula at saka puti yan eh. Alright, ayan o. Tapos yung stationary, yung triangle ito, yung triangle, okay. So dyan natin itatama yung puti bago natin tanggalin yung pulley ako. Okay. So yung sa puti na minarka natin, ayan o, nakasentro na yung punya niyan. Tapos ayan yung pinakamarka ng uno. Alright. So set lahat yan bago magtatanggal. Bago tayo magtatanggal. Okay. Bago natin bunutin to ulit. So naluwagan na natin yan. So madali lang impakin yan. Okay, dahil sa na-set na natin yung mga marka no, so tatanggalin na natin yung pulley. Alright. Nakauno na yan. Dahil yung tinignan natin yung camshaft kanina, nasa uno, di ba? Malapit sa uno. So nung binalik natin ng konti, ayan na siya. Ano, kasentro yung kunya. So pag tinignan pa natin yung marka niya sa loob, nasa uno yan. Dahil yung puti, ayan o, yung markang puti, ano, nakasentro yan dito sa triangle. Alright. So sigurado na tayo dyan initially. Alright. Yan ang susundan natin pagbalik ng timing belt at saka lahat ng timing. Para maging maluwag tayo mamaya, tanggalin muna natin to. Tinanggalan natin yung mga bolt ano. Itong oil filter base. Okay. Yan siya. Yung o-ring na yan, ayan, papalitan natin yan. Okay. Kasabay na nung pagpapalit ng timing belt. Kasi ngayon kung makikita mo, palapad na. Pag tinignan mo sa gilid yan, wala ka nang makitang nakausli. Okay. Pag ibig sabihin yan, malapit na rin yung mag-leak. Ayan o, yun dito. Possibly may nakausli yan kung maganda pa yung o-ring. Alright, tingnan mo to. Hindi, pag nilubog natin yan, wala ka nang makitang usli. Alright. Ayan o. Dapat may usli yan dito. Okay. So ganun lang mag-confirm ng o-ring kung kailangan palitan o hindi. Kahit wala kang makitang leak. Okay, so tatanggalin na natin ang cover. Nataalis natin yung mga tornilyo, no? Alright. Clear na lahat yan. So para ma-confirm natin yung pinaka-initial timing marks niya, no? So may spacer to, huwag nyo nakakalimutan to pag kinakabit ulit, ano? So ayan, ito yung mark, ayan o. Ayan yung mark sa baba, no? Tapos naka-align yan doon sa arrow. Alright, ayan o, sentro-sentro siya. Then, yung nasa taas dyan, ayan o, naka-uno. Naka-uno yun. Alright. Ayan. Okay, so yung marka rin dito, tapat yan dapat po sa gilid. Okay. So set na tayo. So pagka binalik yan, dapat ganyan ang markings pa rin. Okay. Pag gumalaw na yan, Okay, so natanggalan natin yung mga tornilyo ng oil pan, ano. Dahil ito yung i-reseal natin yung o-ring papalitan dito, no. So kailangan natin buksan yung oil pump, ay oil pan, ano. Oil drainer. So natanggalan natin yung mga tornilyo niyan. Okay. Lahat na nakapalibot. Wala na, di ba? Check. So natanggalan natin yung mga nakapalibot dyan. Pati yung 17 dito, no? Yung 4. Saka doon sa kabila. So medyo matigas nga to, pero medyo pangnanga nito. Okay. Pag nangan yan, yun na yun. Okay, ayan o. Mga na siya, di ba? Pag nangan yan, tuluyan mo na siyang ibaba. Alright. Ayan o.
Ayan o. So, wala na yung mga tornilyo. Oops. Alright. So, ayan siya. Ayan siya. So, silipin natin initially kung ano yung condition. Ayan, may mga dumi. Carbon lang. Walang rebaba. Okay, so safe yung makina niya. Lilinisan lang natin yan. Bukan natin yung o-ring ng pump. Ayan yung pump, oil pump. Then ito yung strainer. Okay, may o-ring yan dito eh. Okay, yung o-ring dyan papalitan natin. Alright, so linisan na natin yan. Then i-reseal na natin to. Palibot na yan ano, after na nalinis. Okay. Then palitan na natin yung timing belt. Okay, so dahil kailangan na natin i-access ang timing belt tsaka oil pump ano, engine oil pump ng V6 engine na to ha. Kailangan natin tanggalin yung nasa gitnang bracket. Kaya nakakonect dun sa engine mounting. Alright. Pag natanggal na to, tanggal na siya. Ito yung bolt. Sumabit yung bolt. So, clear natin yan. Doon lang natin sa taas iwanan. Okay? Ito na yung pinaka timing belt. Alright. So, yung bank 1 na pulley, bank 2, saka yung crankshaft. Okay, then ito yung idler. Ito yung idler, ito yung idler tensioner. Okay, ito yung timing tensioner. Alright, ayan yung water pump. Okay, so simulan na natin tanggalin. Okay, sa pagtatanggal ng timing belt, ano unahin natin to? Dito muna tayo magre-relieve ng tension. Okay, sa tensioner nya. So natanggal na natin yung isang bolt. Ayan o. Okay, ito na lang. Nakakapit pa to eh. So habang tinatanggal mo yan, pipitik yan eh. Kailangan walang gagalaw na pulley ha. Yung belt lang. Okay. Alright. So pag may gumalaw na pulley dyan, ibig sabihin nagbago yung timing. Okay. Madalas na pumipitik dyan ito, bank 1. Alright, so nakita natin yung timing belt. Ayan o, tension pa rito. So ito na yung tamang pagluwag niyan ano. Kung ito lang yung maluwag, pag tinanggal mo yung tensioner, ibig sabihin nasa tama yung timing. Okay. Pag ito nagbago, ibig sabihin pag niluwagan mo to, ito yung maluwag, nagbago yung timing. So back to zero ka. Okay. So dahil nakaset lang ito sa tamang timing, tanggalin na natin ito isa-isa. Alright. Yung belt. Habang tinatanggal mo yan, kailangan walang gagalaw na pulley. Okay. So ayan na yung belt. Tanggal na siya. So papalitan natin ito. Palitan to. At yung water pump. Then tanggalin muna natin yung oil pump. Para pagkasama maya isang beses na lang. Okay, so dahil natanggalan natin yung mga bolts niya no, yung mounting bolts ng oil pump tsaka water pump. Okay, so alisin na natin yung oil pump. Okay, i-detach na natin sa engine. Alright, so gumalaw na siya. Pag gumalaw na ng ganyan, pwede mo na siyang hilahin unti-unti sideways. Okay. Gumalaw na siya. Daan lang, huwag mong kukupiin yung buffer plate. Okay. Nasa mabunot na. Nakakapit yun.
Teka. Teka lang. Okay, so dahil natanggalan natin yung mga tornilyo, no, ng oil pump tsaka water pump, yung mga nakakapit dyan, ano. So alisin na natin tong oil pump. Okay, alisin na natin siya. Pag gumalaw na, ibig sabihin natanggal na siya. Okay, then ganun lang yun. Right, ayan yung napalitan na o-ring, no? Ayan, no? Ayan yung o-ring na papalitan ito. Okay, then yung water pump, sikwat lang din yan, no? Okay. Oh, baba yung kulang, diba? Waterfall siya ngayon. Alright. Pag hina ng ulan, saka mo sabunutin ng todo-todo. Kasi kapag binunod mo agad yan, sigurado paligo ka ng kulang. Alright. Gaya niya. Okay. Yung dowel na lang ako kakapit. Ayan siya. Oh. Ayan yung water pump. So, dahil 100,000 plus na, isang beses na lang to palitan lahat. Okay, alright, kunin na natin yung bagong parts, then ikabit na natin. Okay, naikasan na natin lahat, ano, water pump, oil pump. So ito na lang, naikasan na rin natin yung strainer, ano, yung pipe ng strainer. Alright, so yung oil na lang, oil sump. Okay, so ayan na yung sump niya. Manipis lang na pantay, ha, yung pagkakaano ng sealant. Alright, hindi sobra-sobra. Okay, so tanggalin na natin yan. Double check nito. Okay, kung hindi mo siya natanggal, double check niya na hindi naipit. Okay, then dahan-dahan mo iumang din sa harapan, ano. Ayan, o. Kasi maabit. Ayun. Okay. Ayun, yung dowel. Yun, o. Yung dowel na yun, o. Pag naka-center na yan, center na yung iba dyan. Okay, sa konting diin, eka, okay, alright. Galaw-galawin kasi makakalat yung sealant. Okay, so pilitin mo nang may mailagay kang isang bolt dyan, otherwise pilitin mo lang isang bolt, then kumuturahin ng pen. Nakaray dito. Okay, pilitin mo na yan. Hindi ko na i-ready. Ito na lang. Kailangan kumapit yung walang aangat dyan, ano. Okay. So yan. Then kumpletuhin na yung ibang tornilyo. Alright. Double check ulit yung marks. Okay, double check yung marks doon. Ayun, o, naka 1. Then sa bank 1. Ayun. Yung marka na yun, ano?
Then ito, paglagay mamaya ng seal, ilalagay na natin yung sprocket, ano, then nandun yung mark. Okay, so kumpletuhin na natin yan. Okay, so ikakasa na natin yung seal, ano. Alright, so paikot lang ng konti para hindi sumabit yung labi, ano. Ngayon pag nakaumang na yan dyan, ipapasok na natin yung sprocket, ano. Wala pa yung kiwi. Okay, yung standard na height nya na length nung baon, ano. Teka, yung tornilyo, teka lang, ito yung tornilyo nya, then ilalagay natin yung tornilyo doon. Okay, sikapin lang na nakadiretso siya, hindi siya nakakabingi dahil yung thread delikado. Okay, so pitan ngayon natin yan, dahan-dahan lang, mahina lang yung ano nung para pagbaon. Okay, okay, so tanggal, nakabaon na ng ganun. Okay, tingnan natin. Okay, alright, so wala, ayan na, yun na yung seal, yun na yung bako ng seal. Okay, diin na natin ng konti para hindi sumabit dito sa likod. Okay, alright, so ito na, nakalapat na yung ano, yung seal, then yung kiwi, ikabit na natin yung sprocket, then yung kiwi, para ilagay na natin yung timing belt. Okay, so pagkakabit ng timing belt, kailangan nandito ka sa ibabaw. Okay, so double check ng markings. Okay, uno naka-align, ayan, naka-align yung guhit. Ayan, naka-align yung guhit. Then sa baba, yung sprocket. Nailagay na natin yung kiwi. Ayun, o. Tama. So, yung markings niyan, diretso. Okay? Ayan, o. Diretso yan. Ayan yung mark ko, yung dot, tsaka doon sa arrow sa taas. Alright? Ito na yan. So, dito tayo magkakasa ng timing belt. Ito na yung bago. Alright? Ito yung bracket kanina. Alisin muna natin ito. Alisin muna natin yung bracket na yan. Okay, so okay, ito na yung belt na bago. Teka, kunin ko yung stand. Kailangan dalawang kamay eh. Okay, kakasama natin yung timing belt, ano. Naka-check na yung markings niyan dito, tsaka doon yung ito, kita ba? Ayan. Alright, so kailangan pauuna doon sa baba, no? Dito ka mag-uuna sa sprocket, sa crankshaft, ano, then palupot mo yan dito. Then sa idler, ano, pagdaan mo sa idler, ayan, kailangan sakto yung nasa baba, no. Okay, nandun, kailangan sakto yun, yung mga nasa baba yun. Alright, ayan. Okay, sana makita. Ayan, nakapwesto na yung baba. Then idler, ano, kailangan higit na higit yan, ano, walang luwag yan. Sakto-sakto yung pag ano mo, paglagay ng ngipin.
Okay. Then pag nakakasana dito sa bank 2. Okay, itong bank 2, no? Ayan, no? Kaya higit na higit yung belt. Ayan, no? So, ito to. Kailangan walang luwag, ano? Okay, pag naikasan natin yan dito, ayan, no? Kakasama yan dito sa bank 2. Habang hindi naman gumagalaw yung mga markings, ano? Kasama yan dyan. Tapos saka ngayon doon, ayan, kakasama natin to. Okay, higit na higit yan para sakto yung tayo ngayon, no? Habang hinihigit mo, huwag mo pagagalawin yung crankshaft o kaya yung camshaft pulley. Okay, so diin na lang ng konti. Huwag mong pupupukin yung belt. Huwag kayo magpupupuk sa belt, ano? Ayan na, may slot yan dito sa taas eh. Ayan, okay, so kalang yan dyan. Tapos check ng tension. Alright, ayan, no? Yun yung tension na sakto lang dun sa hila niya sa crankshaft din. Hilahin mo yung para sa bank 1 na belt, ano? Ito. Kailangan higit na higit din to, mula sa water pump, ano? Magmula dito sa bank 2 water pump. Then ito sakto. Kailangan to sakto. Okay. So gagalawin mo lang yan. Just in case kailangan mong ipasok yung belt ng konti, ha. Dahan-dahan kasi pipitik yan. Ayun, no, pumitik. So balik ulit doon sa marka. Okay. Yun, no. Pero check, ayan, no. Okay. Pag na sumalpak lahat ng ngipin, ano, kailangan yung tension niya dito magmula sa crankshaft sagad, ano. Then ito lang yung may luwag para pag kinabit mo yung tensioner, ayan, no, sakto yung higit niya. So double check ulit kasi nagalaw natin. Kailangan nandun sa tamang, ayan, no, yung marka na yan. Ayan yung marka na yan. Kailangan sakto yan. Okay. Alright, so ganun lang. Pagka nagkasa ng timing belt na V6. So kumpletuhin na natin to. Ngayon ilalagay na natin yung bagong tensioner, ano. Ito yun. Lagay na yung bolt. Ito yung bago, nakakapit pa yung lock, ano, parang bomba. Kasi mamaya hilahin natin tong lock na to pagka nakalapat na siya lahat, ano. So ayan. Ayan yung idle adjuster, ano. Doon mo siya ilalapat mo siya doon. Ayan, oh. Sa butas, itutornilyo natin yan para pag kailangan hindi siya walang gumagalaw dyan, na walang pumipitik na pulley. Okay, so dahil kinakapan natin yung butas nung 10. Okay, yan, kumapit na isa. So pagkapit niyan, check ulit, ano, kung sabay na gumagalaw. Kasi pag sabay na gumagalaw yan, ibig sabihin nakatulak dun sa tamang pwesto, no. So ipakapitin natin yung isang 10, ano. Ayan. Then i-torque na natin. Then saka natin hilahin to. Okay?
Okay, so nahigpitan na natin yung tensioner, ano? Auto tensioner, ano? So tatanggalin na natin yung lock para sumakto na yung timing, ano? So ito, yung tension na yan, hindi pa yan nakabitaw yung lock, ano? So okay naman na yung mga check ulit ng mga markings, ano? Baba, tatlo yan. So saka ngayon natin tanggalin yung ano sa pamamagitan ng 12, ano? Gamit ka lang ng 12. Ito yung sa likod yung ano yung pin, ano? Pag tinanggal mo yung lock pin, konting diin lang dito sa, then tanggal yung lock pin. Okay? Ito na yung lock pin, no? Alright, then tignan mo maigi yung galaw ng belt. Okay, ayan siya, oh. Alright, so double check lahat na naka-timing. Alright, timing dito, timing dito. Alright, then yan dito sa baba. Ayan, oh. Sakto, no? Tension, nasa tamang tension, oh. Walang luwag dito, walang luwag sa bawat side. I-kumpletohin na natin. Walang luwag dito, no? Ito, oh. Wala dito, wala dito, wala rito. Walang luwag, walang luwag, walang luwag. Okay, nakasakto lahat ng markings. Alright. So, bago natin kumpletuhin yan, meron isang washer yan doon sa crankshaft, ano? Dito. Ito. Alright. So, dapat alam mo yung tamang side nito kung paano ikinakabit yan. Alright. So, pag tinignan mo yan sa gilid, ha? Parang pinggan. Ha? Nakaangat yung edges na to, ano? Ito, nakaangat sa isang side, ano? So, hindi pwedeng ganyan ang kabit niyan. Kasi pag ganyan mo siyang kinabit, sigurado warat ang timing belt mo. So, kailangan itong side na to, kung saan ito nakabilog ng konti. Okay. So, hanapin lang yung slot, dun i-align. Ayun, no? Alright, then takpan na natin yan bago pa yung pulley, bago pa yung main pulley, ano? Tatakpan na natin ng cover. So, naglagay na tayo ng langis, ano? Nakompleto na natin yung timing belt sight tsaka external belt. Ito na ngayon ang moment of truth kung tama yung kabit natin ng oil pump. Okay, pag ito hindi nahugot, alright, so pag hindi nahugot yan, ibig sabihin may mali. Alright, so yung langis, magdadagdag pa tayo after ng pag-andar, okay? Para ma-check natin yung tamang level. Alright. Okay, so paandarin na natin, natapos na natin yung timing belt. Alright. Okay. Yes, okay. So hintayin na lang natin gumana yung fan para malaman natin kung nag-order ito. Okay, ayun, kumpleto na. Alright. Kabit na natin lahat. So tuloy na lang tayo natin bukas to dahil uwian na eh. Okay? Alright. Para ma-confirm natin kung yan, gumana na yung pump. Kanina ko pa siya inintay. So okay. Kumagana yung cooling system, okay?